Pa-share naman po mga Lodi. Heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloches, Lodi Domingo Duaso, Lodi Erwin Matias, Lodi Angelo Palcuca, Lodi Yepskay Anor, Lodi Jessel Amadeo, Lodi Tristan Basoliso, Lodi Kel Sabiala, Lodi Denver Vasquez, Lodi Gilbert Baginawon, Lodi Lea Yestokuy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-38 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang karwahe na mabilis na tumatakbo sa gitna ng daan, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga gulong. Mula rito, tahimik na lamang siya at ang babaeng nagpapatakbo ng karwahe. Tanging ang tunog ng mga gulong na gumugulong sa lupa at ang mahinang pagaspas ng hangin ang maririnig. Walang nagsasalita, ngunit ramdam sa pagitan nila ang mabigat na katahimikan. Mariin siyang nakatingin sa unahan. Ang mga mata niya ay matatag at puno ng pag-iisip. At naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mating Shio na kukunin lang natin ang 20 taels na kailangan bilang deposito para sa konstruksyon, kaya maghanda na kayo. Sapat na kayong dalawa ng babaeng iyan bilang escort. At siya ay napalingon, dahan-dahan, sa babaeng kasama niya ng tahimik. Nakita niya ang mga kamay nito na puno ng gasgas habang sinasabi sa kanyang isip na gaya ng inaasahan, natuto siya ng mga fist techniques. Matagal na rin niya itong pinapraktis. Dagdag pa niya sa isip na hindi karaniwan ang magpraktis ng fist techniques. Dahil kung hindi ka magsasanay ng matagal at aabot sa mataas na antas, hindi mo kayang harapin ang mga kaaway na may sandata. Makikita ang mukha ng babae na tinanong niya ito na nag-aral ka ba ng fist techniques? Bigla naman itong hinawakan ang kanyang sariling kamay. Habang sinasabi pa ng ating bida na kamangha-mangha yan. Siguradong mahirap yan sa katawan ng isang babae. Dagdag pa niya habang nagpapatakbo ng karwahe na ako rin, minsan ang nahumaling sa fist techniques. Napatingin ang babae sa kanya habang sinasabi pa na ang ideya ng pakikipaglaban gamit ang mga hubad na kamao ay napakakaakit-akit. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na seryoso ako sa sinabi ko. Bukod sa pag-eespada, pinag-aralan ko ang iba't ibang martial arts, pero partikular akong interesado sa fist techniques. Matapos madiskubre at matutunan ang martial art ng dating Fist King, mula sa ulat ng Miriam Alliance, naging masyado akong kumpiyansa sa aking soul-chasing Azure Sword Arts, kaya kalahati lang ng mastery ang naabot ko sa Unrivaled Wind God Fist. At pagkatapos, nakangiting sinabi niya na kung hindi ako nag-aral ng pag-eespada, seryoso ko sanang pinag-aralan ng fist techniques. Napatingin siya nang magsalita ang babae na isang dahilan lang yan. Tumingin sa kanya ang babae na sinabi pa na ayaw mo lang talagang matuto ng fist techniques. Nakapikit na tumugon ang ating bida sa kanya na hindi ito dahilan. Habang ang pag-eespada ay nangangailangan ng tumpak na galaw ng kamay. Ang mga fist technique ay may malakas na tendensya na maging agresibo. Baka naging ibang kwento kung natuto ako ng mga teknik sa blade, pero ang pag-eespada at fist techniques ay hindi nagtatagpo. Sinabi naman sa kanya ng babae na sinong nagsabi niyan. Ang pinakamalakas na master ba sa mundo ang nagsabi niyan? Bigla namang hindi nagsalita ang ating bida. Sinabi ng babae sa kanya na sa palagay ko, ang pinakamalakas na master sa buong mundo ay hinding-hindi magsasabi ng ganoong bagay, dahil hindi siya nakagapos sa mga ganoong pormalidad. May gulat sa mukha ang ating bida na sinabi niya sa isip na hindi siya nakatali sa pormalidad. May seryosong mga tingin pa siya na sinabi sa isip na babaliwalain ko lang sana ito noon. Pero bakit hindi ko ito mahayan ngayon? Dagdag pa niya habang ang alliance leader na kung ako ang pinakamalakas sa mundo gaya ng sinabi niya, hindi ba dapat ay iba ako? Hindi ko ba dapat mapatunayan na ang pinaniniwalaan ng lahat na tama ay mali? Seryoso ang mga tingin niya na sinabi pa sa isip na nang makita ko ang martial arts bilang isang kawalan na walang anumang pormalidad. Kaya binasag ang lahat ng pormalidad. Hindi ba posibleng maipakita ang mental sword pagkatapos? Biglang napalaki ang kanyang mata nang siya ay may mapagtanto. Ang dating malinaw na takbo ng isip ay tila nabasag, at isang bagong posibilidad ang sumulpot sa kanyang kamalayan. At pagkatapos, tahimik siyang napatingin sa babae. Walang imik, walang galaw. Maliban sa mga mata niyang nakatuon sa kanya. At napangiti ang ating bida, habang dahan-daang tumungo ang ulo, nakapikit, at marahang nasabi, salamat.
Nagtataka namang napatingin ang babae sa gilid na may nagtatakang mukha. Na sinabi pa ng ating bida sa isip na sinong mag-aakala na papasok ako sa isang trance at makakakuha ng kaliwanagan. Napaliit ang mata ng babae na patuloy na nakatingin sa gilid. Napalaki naman ang mata ng ating bida na nakatingin dito. Isang grupo pala ng tao ang nakita niya sa gilid. Agad ding napatingin ang ating bida sa direksyong kinatitigan ng babae. Agad na nang inig ang mga mata ng ating bida nang makita niya kung sino ang mga ito. Ang dating kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pagkagulat at bahagyang takot, habang ang isip niya ay mabilis na nagpoproseso sa biglaang katotohanan. Nakita niya pala si Song Yujing at ang kanyang anak na si Hualin. Napasimangot siya ng mukha at napasabi sa isip na isipin mong makikita ko sila rito, pauwi na ba sila matapos ang kanilang lakad? Habang tumigil sa paglalakad sila Song Yujing may sumigaw naman sa loob ng karawahe na ihinto ang karawahe. Napapikit na lang ang ating bida at napasabi pa sa isip na gaya ng inaasahan. Hindi sila palalagpasin ni Ma Tingxiu. Masayang bumaba ito sa karawahe na sinabi na Patriarka Song. Sumagot sa kanya si Song Yujing na ikaw pala yan, dakilang mandirigmang ma. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Ma Tingxiu, at napasabi siya ng bahagya, Nakita niya pala ang kagandahan ni Hualin na tahimik lang na nasa gilid ng kanyang ama. At pagkatapos sinabi ni Song Yujing na, ito ang anak kong babae, si Hualin. Magbigay ka ng pagbati. Ito ang dakilang mandirigmang ma mula sa Heavenly Blade Sect. Sumuntok ito sa palad at pumikit na sinabi na ikinagagalak ko kayong makilala. Ang pangalan ko ay Hualin. Naiinis na nakatingin ang ating bida kay Ma Tingxiu habang masayang sinabi nito na matagal ko na itong naririnig sa mga sabi-sabi, pero hindi ko akalain na ganito ka pala kaganda. Lady Song. Mabilis mong pinatibok ang puso ko. Matalim namang tiningnan siya ng ating bida. Bahagyang napangiti si Hualin at sinabi dito na anong dapat nating gawin. May fiancé na ako. Tumugon sa kanya si Ma Tingxiu na narinig ko na rin yan. Yung unang anak ng pamilyang Billy Swordsman. Paumanhin, na makikita na patuloy na nakatingin ang ating bida sa kanya na may naiinis na mukha. At sinabi niya sa isip na sinadya niyang sabihin yun at nagkunwaring nagkamali lang. Sinabi pa ni Ma Tingxiu na paumanhin sa pagiging mapangahas. Pero narinig ko na humiling daw si Lady Song na itigil ang engagement, tama ba? Napapikit na napangiti si Song Hualin, at sinagot siya nito na ang mga babae ay pabago-bago ang isip. Nagulat ito sa naging sagot niya at napasabi na ibig bang sabihin nito ay hindi mo na ititigil ang engagement. Nakatingin sa kanya si Hualin na may ngiti sa kanyang mukha at tumugon na ang masasabi ko lang ay si Young Master Billy ay mas mabuting tao kaysa sa kung ano ang kilala sa Jianghu. At nang mapakinggan ng ating bida ang sinabi ni Hualin, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang dating matalim na tingin ay napalitan ng pagkagulat. Bahagyang napangiti naman si Ma Tingxiu at sinabi kay Hualin na ang makatanggap ng ganoong tiwala mula sa isang babae. Tila may ibang panig si Young Master Billy na hindi nakikita ng mga kalalakihan. May naiinis na tingin ng ating bida at sinabi sa isip na bastardo. Nawawala na siya ng pasensya dahil hindi niya ako masiraan, Muling ngumiti si Hualin at sinabi dito na sa tingin ko ay ganoon din ang masasabi sa iyo. Dakilang mandirigmang ma, at nang marinig ng ating bida yon, masayang napasabi siya sa isip na maraming sabi-sabi na pumupuri kay Ma Tingxiu, pero ipinapahiwatig niya na hindi siya ganoon kagaling gaya ng nasa chismis, Ngunit sa sandaling yon, biglang napaseryoso ang mukha ni Ma Tingxiu. Huminto ang kanyang ngiti, at malamig ang tinig na itinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Sa pagitan ng kanilang mga titig, ang hangin ay tila tumigas, isang tahimik na banggaan ng reputasyon at katotohanan, na nagbabadyang magbukas ng mas mapanganib na usapan. Biglang hinawakan ni Song Yujing ang kanyang anak at sinabi kay Ma Tingxiu na kailangan na naming umalis dahil abala kami ngayong araw. Iimbitahan kita sa aming pamilya sa susunod. Tumugon naman ito sa kanya na sige. At ilang sandali pa, makikita silang naglalakad palayo habang nakatigil ang karwahe sa gilid. At nang makalampas na sila, bahagyang tumigil si Ma Tingxiu at malamig na sinabi, "Tara na." At pagkalampas nila, agad na umalis ang karwahe. Nakapikit ang ating bida habang naiinis na mapapakinggan ang sinasabi ni Ma Tingxiu na ang lakas ng loob ng babaeng yan na hamakin ako. Bigla namang nagsalita ang babae na dahil hindi mo maalis ang tingin mo sa babaeng yan kanina,
lalaki ka rin pala, ha? Nagtataka naman ang ating bida na napatingin sa babae. Patuloy lang na tahimik na tumingin ang ating bida sa babae. Wala siyang sinabi, walang ngiti, walang pagtanggi. Ang kanyang titig ay kalmado ngunit malalim. At ilang sandali pa, makikita na ang bulubundukin ng Jinan. Ang mga hanay ng bundok ay unti-unting lumilitaw sa tanawin, balot ng manipis na hamog at sinasalubong ng malamig na hangin. At nakarating na sila sa pinapagawang gusali ni Ma Tingxiu. At napasigaw ito sa gulat, ano? Napahawak naman ito sa ulo, bahagyang napangiwi, at malamig na sinabi, na ang mga bills na ibinigay mo sa akin ay peke, young master. Napalaki sila ng mata sa gulat, habang biglang napasigaw ang ating bida, nang kunyari, imposible. Napahakbang siya sa unahan na sinabi pa niya na sino sa tingin mo ang taong ito para gumamit ng peking bills. At bakit niya gagawin ang isang bagay na mabubunyag din agad ng ganito kabilis? Tumugon sa kanya ito, habang nakatingin at naiisip ang papel na pera, na yan din ang iniisip ko, pero maliban sa 2,000 taels, ang 18,000 taels ay nakumpirmang peke. Biglang bumigat ang hangin sa paligid, ang simpleng salita ay puno ng implikasyon. Naiinis na sinabi ni Ma Tingxiu, hindi ba't ikaw ang nagpalit ng mga yun habang wala ako? Napabuka ng 2 kamay ito, na agad na sinabi na aray ko, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi naman ng ating bida na habang napapikit si Ma Tingxiu na paano niya malalaman at may hahanda ang mga peking bills ng ganong advance, young master. Tumingin ito ng matalim at sinabi na kung ganon. Na napasabi naman ng ating bida na bakit mo ako tinitingnan ng ganyan. Pinagdududahan mo ba ako? Pakiusap. Isipin nyo, kung ako ang gumawa noon, mabubunyag din naman yon, kaya susundan ko pa ba kayo hanggang dito? Nangangalit ang mga ngipin ni Ma Tingxiu at sinabi na kung gayon, sino naman ang gagawa niyan? Sinabi pa ng ating bida sa kanya na matapos makatanggap ng 100,000 taels mula sa mga night traders at ibigay ito sa inyo, hindi ko man lang hinawakan ang pera. Napapaisip naman si Ma Tingxiu na nakahawak sa baba. Biglang napamulat siya ng mata nang may mapagtanto. At sinabi niya sa kanyang isip na huwag mong sabihin. Binigyan ba ako ng mga bastardong yun ng mga peking bills mula pa noong una? Makikita naman ang ating bida na napangiti. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata. Ika-39 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Young Syndicate Manor. Mula sa lamesa, makikita ang papel na pera. Nakatingin dito si Ma Tingxiu, halatang naiinis. Sa galit at pagkabigla, mariin niyang sinabi, peke ang natitirang mga bill. Nakapikit namang sinabi ng ating bida na yun po ang nakumpirma namin. Nilukot ni Ma Tingxiu ang papel na sinabi pang naiinis na naglakas loob ang mga bastardong night traders na yun na mandaya kahit alam nilang mabubunyag ito agad. Nangangalit ang mga ngipin nito na sinabi pa na lalo na't gumawa pa ako ng promissory note para sa kanila. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi ba't sinabi mo na nanggugulo ang ibang mga tagapagmana? Posible kayang nakikipagtulungan ng mga night trader sa kanila? Dagdag pa ng ating bida habang mas tumindi ang galit sa mukha ni Ma Tingxiu na kung hindi. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila ito gagawin. Sa sobrang galit, malakas na hinampes ni Ma Tingxiu ang lamesa. Ang tunog ng pagbangga ay umaalingaw sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit, at ang bawat galaw ng katawan niya ay nagpapakita ng walang kapantay na pagkabigla at pagkayamot. Naiinis pang sinabi nito na patuloy na haarang sa daan ko ang mga bastardong yun, ha? Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Pagbabayaran ko ang mga litik na mga hayop na yun sa pagtulong sa kanila at sa paggawa sa akin na katatawanan. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na syempre, hindi natin sila pwedeng palagpasin. Minaliit ka siguro ng mga bastardong night traders na yun para gawin ang ganitong bagay. Tumayo ito habang sinasabing nagagalit na tatawagan ko ang lahat ng mga taga-suporta ko sa sekta para ligpitin sila. Na seryosong nakatingin naman sa kanya ang ating bida. Sa sobrang galit nito, malakas na sinigaw na bahala na ang pagsubok sa tagapagmana. Nakangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanya. Makikita ang labas ng manor. Puno ng ilaw, na nagpapakita ng karangyan at kasiglahan. Hawak ang bote ng alak ni Ma Tingxiu na katungong sinabi niya na ubos na. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na magdadala na sila ng bago mamaya.
Nagsalita si Ma Tingxiu na kung iisipin. Napatingin naman sa kanya ang ating bida. Sinabi pa nito sa kanya na nasaan na ba ang walang kwentang babaeng yun ngayon? Ha? Ang babaeng nananatili lang na tahimik at nanunood ng hindi man lang nakikinig sa sinasabi ko? Sumagot naman ang ating bida sa kanya na hindi siya nakita ngayong araw. Sinabi pa ni Ma Tingxiu hawak ang bote na ang walang hiyang daga na yun. Mabilis siyang nagtago. Ha? Sinabi naman ng ating bida na ikukuha kita ng mas maraming alak. At pagkatapos, dahan-daang isinara niya ang pintuan mula sa labas. Makikita ang babae na tahimik lang, nakatayo ng kalmado, habang ang ating bida ay napatingin lang sa kanya. Walang imik, walang galaw maliban sa pagtitig. At tahimik siyang dumaan sa harapan ng babae. Biglang nagsalita ito na sinabi na bakit hindi mo sinabi sa kanya na narito ako. Nagkita na tayo kanina, di ba? Sinagot siya ng ating bida na gaya ng nakikita mo. Hindi maganda ang kalagayan ni dakilang mandirigmang Ma. Hindi mo kailangang maging target ng galit niya. Tahimik lang napatingin sa kanya ang babae. Habang naglalakad sinabi pa ng ating bida sa isip na kapag iniisip ko ang enlightenment na nakuha ko sa tulong ng babaeng ito habang nasa Jinan, hindi pa ito sapat na gantimpala. At makikita ang bundok sa kalagitnaan ng gabi. Mag-isang naglalakad si Ma Tingxiu habang pasuray-suray, tila tinatangay ng alak at ng bigat ng galit at pagkadismaya ang bawat hakbang niya. Nakangiwi ang mukha nito na sinabi niya sa isip na sa ganitong bilis, malinaw na matatanggal ako sa pagpili ng tagapagmana. Baka matalo pa ako ng ibang mga tagapagmana. Naiinis pa nitong sinabi na ngayong ganito na ang nangyari, pupuntahan ko ang kwarto mo mamayang gabi. Lintik kang babae, hihihi. Pasuray-suray na sinabi pa ni Ma Tingxiu na tignan natin kung paano ka kumilos kapag bangag ka na sa droga. Bigla siyang napatigil sa paglalakad. Nakita niya pala ang ating bida, nakamaskara, na tahimik na hamarang sa kanyang dadaanan. At seryosong tinanong siya ni Ma Tingxiu, ang tinig ay mataas ngunit puno ng pag-iingat, na sino ang nariyan. Sumagot ang ating bida na usap-usapan na kailangan mong umalis ng Shandong dahil hindi mo mabayaran ang 100,000 taels na ipinahiram namin sa iyo. Napasigaw si Ma Tingxiu na night traders? Hinatak ng ating bida ang espada habang sinasabi na wala pang sino man ang gumalaw sa pera namin na nabuhay. Sinigaw naman ni Ma Tingxiu sa kanya na walang hiyang bastardo. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na hanapin ako matapos mo akong bigyan ng mga peking bill? Mabilis siyang sumugod pasulong habang mariing sinasabi, na sa anumang paraan, mabuti na lang at nagkita tayo rito. Agad namang hinarang ng ating bida ang pagtaga ng espada patungo sa kanya. Kumislap ang bakal sa dilim, at sa isang matinis na tunog ay nagsalpukan ang dalawang sandata. Mariin na tumingin siya dito at sinabi pa sa isip na nagpapakitang isa siyang eksperto. Isipin mong ang isang lasing, manyok, at 25 anyos na bata ay kayang maglabas ng ganitong ki. Muli na namang mabilis na gumalaw si Ma Tingxiu at tumaga ng kanyang espada, agad na umatras ang ating bida ng kalahating hakbang, iniangat ang kamay at sinalubong ang atake, nagbanggaan ang espada at nagdulot ng maikling pagsabog ng alikabok sa pagitan nila. Habang tataga muli ito ng espada, malakas pa niyang isinigaw, paano ka naglakas loob na hamarang sa daan ko? Nakatingin ang ating bida kay Ma Tingxiu habang maingat niyang hinaharang ang bawat hampas ng espada. Ang bawat galaw ay kalkulado at mabilis, ang talam ay bumabagsak na may galit, ngunit ang kamay at espada ng ating bida ay laging nasa tamang posisyon upang seluhin ito. Ang titig niya ay matalim at walang kinatatakutan, puno ng konsentrasyon at pag-unawa sa galaw ng kalaban. Sa bawat banggaan ng bakal, ramdam ang tensyon, isang tahimik na digmaan ng lakas at isip, habang ang gabi ay tila humihinto sa paligid nila. Napsabi pa siya sa isip na kailangan kong ipakita na nakapwesto siya at ma-corner, walang takas, at ang bawat galaw ko'y limitado. Dagdag pa niya sa isip na dahil siguradong nanunood ang babaeng yun mula sa kung saan. Mabilis na iniiwasan ng ating bida ang bawat hampas ng espada ni Ma Tingxiu, kitang-kita ang hiwa sa hangin sa paligid ng talam. Kasabay ng bawat pag-ikot at pag-atres, mariing sambit ni Ma Tingxiu. Napakagaling mong umiwas, ha? Ikaw na, daga. Nakangising sinabi pa nito sa kanya na may pupuntahan pa ako, kaya tapusin na natin ito. At isang mabilis na espada ang makikita sa hangin ang mabilis na tumutusok. At makikita ang pagpuslit ng dugo mula rito,
bahagyang tumulo at kumalat sa paligid ng hangin. Natulala na lamang si Ma Tingxiu, nakatingin sa ating bida. Ang mga mata niya ay kumikislap sa pagkabigla at pagtataka, halos hindi makapaniwala sa nakita niyang bilis at galing. At pagkatapos ay napatingin ito sa ibaba. Ang espada ng ating bida ay tumagos sa katawan ni Ma Tingxiu, at bigla siyang napasabi ng ano. Ilang sandali pa, samuka ito ng dugo sa kanyang harapan. Mariin na nakatingin ang ating bida na sinabi niya na siguradong sinubukan mong kontrolin ang Shandong. Makikita naman ang pagtataka sa mukha ni Ma Tingxiu. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na balak mo ring palayasin ang lahat ng pamilyang hindi susunod sa iyo. Nanginginig naman ang boses ni Ma Tingxiu na tumugon na hindi ka bahagi ng mga Night Traders. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakatusok ng espada sa katawan nito, ramdam ang bawat galaw ng bakal na pumapasok sa laman. Ang bawat sandali ay tila walang hanggan, habang ang biktima ay nanginginig sa sakit at pagkagulat. At sumigaw ng sakit, hanggang ang katawan nito ay napakuba at nanginginig, bawat kalamnan tila sumisigaw sa sakit at panghihina. Nakatingin ang ating bida dito ng matalim na sinabi pa na naglakas loob kang guluhin ang Miriam. Kahit na nanghihina ito, nanginginig ang boses na tumugon, puno ng galit at panghuhusga. Sino ka bang hayop ka? May mga matalim na tingin ng ating bida, na puno ng galit at pagtatanggol, at hindi niya napigil ang sabihin, naghahangad ka sa aking fiancé. May gulat sa mukha si Ma Tingxiu, at napasabi pa niya, puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan, ikaw ay si. Hindi na niya ito naituloy nang biglang isang malakas na was-iwas ng espada ang pinakawalan ng ating bida sa kanya. Na makikita ang pagtalsik ng dugo. Pabagsak na ito, habang ang dugo sa kanyang dibdib ay nagtatalsikan sa paligid, pulang-pula. Ang mga mata niya ay puno ng hindi makapaniwala, tila hindi maipaliwanag ang sakit at pagkabigla na nararamdaman sa bawat iglap. Mariin namang nakatingin sa kanya ang ating bida, bawat titig ay puno ng determinasyon at hindi matitinag na lakas ng loob. Humandusay na sa lupa si Ma Tingxiu, ang katawan niya ay nanginginig at parang wala ng lakas. Sa harap niya, nakatayo ang ating bida, matatag at hindi matinag. Bawat galaw at titig ay puno ng kapangyarihan at determinasyon. Patuloy na pinagmamasdan niya ito. At sinabi niya na sino mang hindi magbayad ng utang sa mga Night Traders ay mamamatay. Umalis na siya habang sinasabi sa isip na kahit sa katawan ni Ma Tingxiu, walang maghahinala, dahil hindi ko ginamit ang Soul Chasing Azure Sword Arts o ang White Moon Sword Technique, kundi mga teknik sa espada na ginaya ko mula sa mga mamamatay tao na nakalaban ko sa nakaraang buhay ko. Mula naman sa mataas na puno, tahimik siyang pinagmamasdan ng babae. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos at galaw ng ating bida, walang imik, ngunit puno ng pagmamasid at pagsusuri. At dito na po nagtatapos ang ika-39 na kabanata.